Siguro maraming hindi nakakaalam dito sa kay dating Pangulong Duterte ay masyado siyang kilala dito sa aming bansa kung saan kami ngayon. Masyado siyang kilala dahil doon sa kanyang war on drugs na pulisiya na talagang nilalabanan niya yung druga na yun. So nakakatuwa, nakaka-proud na ganun ang tingin sa mga tao dito. Pero hindi yung tao na basta-bastang tao na proud siya sa ginawa ng ating presidente sa Pilipinas. So kami rin dito sa ibang bansa, pag nagbanggit kasi sa presidente ng Pilipinas na ganun ang ginawa, lalo sa kontra sa droga, yung mga pagkipaggira sa droga, kami rin ito natutuwa dahil ang mga tao dito, mga manyayaman, talagang doon sila na pahanga sa pakipaglaban sa droga. Kasi alam naman natin ang droga talaga, buong mundo yan, yan ang sumisira talaga sa mga tao. So dito sa aming bansa, kung saan kami, mga kasagsagan niya sa kanya presidente yun na lumalaban sa droga, na doon humanga ang mga tao sa mga iba-ibang bansa. So ngayon ko lang to nakita tong video na to, na nadugtong ko lang to itong video na to ngayon, na nakita ko to kasi itong Canada dati nung panahon pa ni ni Pinoy na pinadala tong mga basura sa Pilipinas, binalik tong basura sa Canada. So nandyan sa Priscon sa doon sa may Pampanga. Natawa nga si former GMA sa sabi ni Presidente Duterte noon na ibalik niya yung basura. Pag hindi kukunin ng Canada, kung hindi tanggapin, malamang itatapon niya yung basura doon sa pangpang nila yon. Yung sinasabi niya, o kaya dito rin sa Canadian Embassy. So anong sabi niya noon? Na gigirahin niya ang Canada pag hindi aksyonan ang basura. So kaagad-agad gumawa ng aksyon ang Canada na kailangan na talaga nila yung basura na i-pull out sa Pilipinas. Kasi pag hindi nila i-pull out yun, automatic itatapon sa Canadian Embassy. Magiging ano pa yon sa kanila, magiging problema pa yon kasi alam naman natin na ang basura na galing sa Canada ay napaka talaga delikado kasi mga hiringgilya, mga gamit sa hospital yun. Tapos saan din nila sa Pilipinas? Ewan ko ba bakit noon na nakarating yun sa Pilipinas? Paano rin ang ginawa noon na sa mga importer na nakarating yung mga basura? Ginagawa ba ng Canada na tapunan ng basura ang Pilipinas? Kahit sinong presidente noon, magagalit talaga. Although, ito yung video na makikita nyo na nung panahon pa to ni PRRD, yung presidente pa siya nito. Ipakita ko sa inyo itong video na to. Mga kapuso, nagbanta po ng giyera si Pangulong Duterte laban sa Canada. Dahil yan sa toneladang basura nitong ilang taon nang nakatambak dito sa Pilipinas. Sabi pa ng Pangulo, patatapunan niya ng basura ang Canadian Embassy. Nakatutok si Leal V. Taong 2013 hanggang 2014, nasa 103 container vans ang ipinadala ng kumpanyang Chronic Incorporated na nakabase sa Ontario, Canada sa Pilipinas sa isang Philippine consignee. Ang laman ng mga ito, 2,000 toneladang basura tulad ng gamit na hiringgilya at maruruming diaper na hanggang ngayon ay nabubulok sa isang landfill sa Capas, Tarlac. Ang iba, 6 na taon nang nakatenga sa Subic Port. Ito'y sa kabila ng paghain ng ilang diplomatic protest ng Pilipinas sa Canada para bawiin na ang basura. Mabigat ang banta ni Pangulong Duterte na tila napuno na. I want a boat prepared. I'll give a warning to Canada maybe next week that they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila doon. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita niya sa Pampanga matapos ang Ridol noong Lunes ng hapon. Diyan why natin ang Canada? Will declare war against them. Kaya man natin yan sila. Sa uli ko talaga. Tingnan mo. Ikarga mo yan doon sa barko, loaded the containers to a ship, and advise I will advise Canada that your garbage is on the way. Prepare a grand reception. Eat it if you want to. Yung iba mga 5 truck, buhos mo dyan sa Canadian Embassy. Totoo, ma'am.
paabutin mo na gano'n. Sa isang pahayag, tiniyak ng Canadian government na handa silang resolbahin ng issue. Inaayos na raw ng isang joint technical working group para maalis na ang basurang ito. Binago na nga raw ng Canada ang guidelines nila sa mga hazardous waste shipments para di na ito maulit. Noong APEC 2015 na ginawa rito sa Pilipinas, sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na gusto na nilang resolbahin ang issue para mapanatili ang magandang relasyon sa Pilipinas. Pagbalik sa bansa ni Trudeau noong 2017 para sa ASEAN Summit, sinabi niyang natanggal na ang mga legal na balakid para ibalik sa Canada ang toneladang basura. Pero meron pa raw mga issue. There's still a number of questions around who will pay for it, where the financial responsibility is, where the consequences are, as this was at its origin a commercial transaction that did not involve governments. Nagbabala rin ng Pangulo sa Bureau of Customs na sisibakin sila sa pwesto kapag may nakapuslit pang basura galing sa ibang bansa. Huwag naman din natin payagan na maging tambakan ng basura yung ating bansa. No, natatanggap tayo ng yung mga importers ng transactions na alam naman nila kung ano yung nilalaman. Natin na humagalpak ng tawa si GMA dahil sa basura nga. Kasi panahon pa to ni Pinoy yung basura na yan na nandoon sa Pilipinas. Tapos hindi inaksyonan nyo na ibalik sa Canada. Di alam nyo ba yan, ang mga ganyan kasi pag mga container na mga ganyan nilalagyan ng mga ng mga basura, kahit anong mga mga materialis yan o anong mga ilalagay diyan, nagbabayad yan yung mga diyan, yung shipping lines niyan, babayaran yan sa mga importer. Paano yan? Ang tagal na yan doon, abandon na nga yung mga basura na yan doon. So ang ginawa ni former President Duterte, ibinalik nga kasi kanya-kanya yan Mayroon na sa pier pa, hindi na pull out sa pier, tapos mayroon sa Pampanga. So ang daming container na puro basura. So ang naman natin sa balita na talagang in-inform ang Canada na gusto ibalik pero walang action ng Canada. So nagiging presidente ang Duterte administration, doon pa umaksyon ng Canada. Kasi doon ako bilib sa mga Duterte kasi wala talaga silang arti-arti pag nagsalita. Pag sinabi talaga nila, gawin nila, ginagawa talaga nila yon. Di kagaya pa ng panahon ni Pinoy dati na wala talaga yung nangyari. Gagaya ngayong administrasyon na to. Ang hina talaga ng diskarte. So, nung panahon ni President Duterte, binalik ulit yung basura. So, imagine ba, ilang taon sa Pilipinas yung mga basura na yon? Nung panahon na ni Presidente Duterte na ibalik sa Canada? Paano kung ang presidente sumunod noon nung walang pakialam sa paligid? Hindi yung mga basura na yun, mabubulok talaga doon. Pati yung container, mabubulok doon. So, buti na lang, inaksyonan niya yun. Ang laking yun, kasi malaking yun malaking gastos yun pag nagpadala ka ng mga ganyan na container. Ang laking gastos niyan, mga ganyan. So, ang pagkaano ko nun is parang sinagot na sa Canada lahat yun na ibabalik yung basura. Kasi basura naman talaga nila So dahil sa basura, hinamo ng giyera ni former President Duterte ang Canada. So tiklop ang Canada. So ganun siya magsalita sa mga international na mga bansa, international. Na wala siyang pakialam na sabihin siya bastos, wala siyang pakialam niya sa mga ganyan. So dapat ganyan ang presidente, matigas talaga. At saka mayroong paninindigan kasi kung hindi talaga gamitan ng ganun, hindi ka susundin. Hindi tayo susundin sa ibang bansa. Ano ba nangyari dati rin sa Kuwait? Nung nangyari ang mga pag-abuso sa mga OFW doon sa Saudi Arabia, winarningan niya yun. So nagkaroon ng nagkaroon ng medyo umuki yung pakikitungo sa mga bansa na yan, sa ating mga OFW, kapwa OFW, kasi takot sila Kasi ang gobyerno, mayroon talagang malasakit sa mga OFW. Hindi kagaya ngayon na itong gobyerno na to, wala talagang malasakit. Kahit pa sabihin natin na tayo mga OFW, ito talaga, administrasyon ngayon, hindi talaga tayo pinapansin. Iba ang target nito, panunumbat, sarili talagang interest ang ginagamit lang nito. So, panahon ni Administrasyon Duterte, anong masabi natin doon? Maganda ang natin sa mga sa ating mga OFW kasi binigyan tayo ng importansya.
basura na nga lang, ang problema yung tinatapunan doon sa may Pampanga. Hindi na problema sa nung dumating si Duterte doon, inaksyonan agad. Di tapos ang problema nila. Nagpaliwanag yung presidente ng Canada na mayroon na kaming aksyon diyan. Mayroon ang balaki diyan, wala nang problema. So ayun na. Na-solve yung problema. Di kagaya ngayon, ang daming problema na dapat i-solve pero ang presidente natin bulag pa rin. Bingi pa din. Hindi talaga niya nakikita. Hindi niya pinapansin ang mga nangyayari sa atin ngayon. So, itong administrasyon na yun, hindi talaga ako believe nito. So, talagang maano natin na ang mga international na mga tao dito believe sa ating presidente dati. Di kagaya ngayon na pati tayo dito parang napapahiya din tayo sa mga sinasabi ng ibang mga tao sa ibang bansa na mukhang ang presidente natin hindi maganda talaga na mamalakad. Ang iba kasi nito di maniwala Kung kayo nakatira sa ibang bansa, hindi kayo maniwala na ganun kapopular dati si Duterte. Hindi kagaya ngayon na itong presidente natin ngayon, hindi sila saludo sa mga pinagagawa talaga nito. Nakaraang araw lang laman tayo sa balita dahil sa bangayan ng politika, banggaan sa politika. Kaya sabog tayo lahat sa mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon. So saludo ako sa mga OFW na patuloy sumusuporta sa ating dating Pangulong Duterte at suportahan natin ang ating BP ngayon.